Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang movie na 10 Cloverfield Lane. Nagsimula ang eksena sa pagpapakita sa isang dalagang nagngangalang Michelle, na makikitang nagmamadaling nag-iimpake ng kanyang mga gamit. Nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo ng kanyang kasintahang si Ben sa telepono, kaya't napuno na siya at planong umalis ng bahay. Iniwanan niya ang kanyang susi at engagement ring. Magulo ang kanyang isip habang nagmamaneho palabas ng lungsod. Makalipas ang ilang sandali, huminto siya sa isang gasolinahan upang punuin ang kanyang tangke. Ilang sandali pa, isang kaduda-dudang truck ang huminto sa likod ng kotse ni Michelle, ngunit hindi niya gaanong pinansin ito at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Habang nagmamaneho, nakatanggap siya ng tawag mula kay Ben, na nakikiusap upang bumalik siya. Gayunpaman, hindi nagsalita si Michelle at pinatay nito ang telepono. Upang makalimot sa problema, binuksan niya ang radyo ng kanyang kotse at dito ay napakinggan niya ang balita tungkol sa isang power surge na nagdulot ng malawakang blackout sa ilang malalaking lungsod. Hindi nagtagal, tumawag muli si Ben, at sa pagkakataong iyon, nawala ang kanyang atensyon mula sa kalsada ng ilang segundo. Dahil dito, ang kanyang sasakyan ay nabangga ng isang truck, na naging sanhi upang tumawag ito sa kalsada kasabay ng pagkawala ng kanyang malay. Maya-maya, bumalik ang malay ni Michelle at sa kanyang pagdilat nakita niya na nasa isang konkretong kwarto siya, isang sugat sa kanyang ulo at ang kanyang kamay ay may nakakabit na swero. Higit pa rito, ang kanyang binti ay nasugatan din at nakakadena sa isang pader, na lalong ikinagulat niya. Galit na galit siya nang sinubukang tanggalin ang mga nakatali sa kanya, ngunit hindi siya nagtagumpay. Sa pangalawang pagkakataon, sinubukan niyang muli, ginamit niya ang pole ng kanyang swero upang hatakin ang kanyang telepono. Matagumpay naman niyang nakuha ito, ngunit walang signal sa silid. Maya-maya pa ay narinig niyang may nagbukas ng pinto mula sa labas. Isang lalaking nagngangalang Harold ang pumasok sa silid na may dalang platong puno ng pagkain, at may baril ito sa kanyang sinturon. Nagmakaawa si Michelle para sa kanyang buhay, ngunit sinabi ng lalaki na siya ang nagligtas dito mula sa aksidente at balak nitong panatilihin siyang buhay. Binigyan din siya nito ng isang pares ng saklay, at sinabi nito na magsanay siyang maglocked. Pagkatapos, inihagis nito ang isang susi sa mga kadena at lumabas. Bumangon si Michelle gamit ang tungkod at isinuot ang kanyang mga damit. Sinubukan niyang buksan ang pinto ngunit nakalock ito. Determinado siyang makatakas, kaya't sinimulan niyang bawasan ang dulo ng isa sa mga tungkod upang patulisin ito. Balak niya itong gamitin kay Harold na sandata. Pagkatapos ay sinindihan niya ang apoy na nag-trigger ng alarma sa sunog, at ito ang nag-udyok kay Harold upang bumalik sa kanyang kwarto. Pagpasok nito sa kwarto, sinubukan niya itong saksakin ng kanyang tungkod, ngunit mas mabilis siyang hinawakan ito at agad na pinaamoy ng gamot pampatulog ni Harold. Nang magising si Michelle makalipas ang ilang sandali, mahinahong ipinaliwanag sa kanya ni Harold na nagkaroon ng napakalaking pangyayari sa labas. Ito ay ang mga nuclear attack, na inilunsad ng mga Ruso o mga Martian, na naging dahilan upang magkaroon ng problema sa hangin ang mga tao. Bilang resulta, isinama siya nito sa bunker sa ilalim ng kanyang bukid kung saan lahat ng importanteng bagay ay naroon upang sila ay mabuhay. Iginiit pa nito na hindi sila makakaalis sa lugar sa mga susunod na taon dahil sa mga nakakalasong hangin. Gusto ni Michelle na tawagan ang kanyang pamilya para ipaalam sa kanila na okay lang siya, subalit, sinigurado ni Harold na lahat ng tao sa labas ay patay na. Ang kanilang pag-uusap ay biglang naputol nang may marinig si Michelle na tunog, na nagpapahiwatig na may ibang tao sa labas. Muli siyang ikinulong ni Harold sa loob bago humarap sa ibang tao. Makalipas ang ilang oras, nagising si Michelle na nakabukas ang pinto. Nagtataka siyang lumabas ng silid, nakita niya ang pasilyo na puno ng mga gamit. Pagkatapos ay nakilala rin niya ang isa pang residente, na nagpakilala bilang Emmett. Sinubukan namang hikayatin ito ni Michelle upang tumakas, ngunit naniniwala ang lalaki na kontaminado ang hangin sa labas. Sa sandaling iyon, nagpakita naman si Harold at inilibot si Michelle sa loob ng bunker. Maliban sa mga pang-araw-araw nilang kailangan, naglalaman din ito ng mga DVD, aklat, at iba pang libangan. Kasunod nito, dinala siya sa kanyang pribadong silid na may nakadugtong na banyo, na nagpapahintulot sa kanya para gamitin ito.
Humingi si Michelle ng privacy, ngunit sinabi nito sa kanya na hatakin na lang ang kurtina dahil wala itong tiwala sa kanya. Nang makita ang pag-aalinlangan sa mukha niya, dinala siya ni Harold sa airlock at ipinakita kay Michelle ang kanyang dalawang nabulok na baboy, bilang katibayan na kontaminado ang hangin sa labas. Sa mga oras na ito, nakita ni Michelle ang truck ni Harold sa gilid at naalala niya na ito ang truck na tumama sa kanya, kaya't lalong lumaki ang kanyang hinala kay Harold. Sa paglipas ng mga araw, nakakwentuhan niya si Emmett, nagbigay ito ng ilang impormasyon tungkol kay Harold. Nalaman niya na dati itong nagtrabaho sa mga satellite para sa militar bago lumipat sa bukid. Palagi nitong sinasabi ang nalalapit na sakuna. Dahil dito sinimulan nitong itayo ang bunker, iginiit naman ni Michelle na sinadyang banggay ni Harold ang kanyang sasakyan para kuhanin siya. Ngunit, hindi naniwala si Emmett sa kanya. Sinabi nito na nakita niya mismo ang pag-atake na nangyari, na inilarawan nito bilang isang pulang flash, na ang mga teorya ni Harold tungkol sa apocalypse ay totoo. Nakipaglaban si Emmett upang makapunta sa bunker, dahil dito nasugatan ang kanyang braso. Biglang naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating si Harold, nag-imbita ito ng hapunan para sa kanila. Si Michelle ay hindi mapakali sa hapagkainan, iniisip kung narinig ba nito ang kanilang pinag-uusapan. Gayunpaman, nang magsimula si Emmett ng isang casual na pag-uusap, nakaramdam siya ng pagka-relax. Pagkatapos, habang nag-uusap silang dalawa tungkol sa iba't ibang mga paksa, tila unti-unti namang nagsimulang mainis sa kanila si Harold. Sa sobrang pagkainis nito, sumigaw ito at nagsabing gusto nitong kumain ng mapayapa at tahimik. Nang makita kung paano madaling mainis si Harold, nakaisip si Michelle ng isang ideya. Sinimulan niyang tuksuhin si Emmett at hinawakan pa niya ang kamay nito habang nagsasalita. Dahil sa selos at galit, hinampas ni Harold ang mesa at kinulong siya. Ginamit naman ni Michelle ang pagkakataong ito para makuha ang isang bungkus ng mga susi sa kanyang bulsa sa gilid at tinago sa kamay niya. Pagkatapos maghintay ng tamang sandali, binasag niya ang isang bote ng beer sa ulo ni Harold at humanap ng daan patungo sa exit door. Nagawa niyang i-unlock ang unang pinto. Pagkatapos, habang binubuksan niya ang pinakalabas na pinto, may nakita siyang kotse sa labas at sumigaw siya para humingi ng tulong. Si Harold naman ay sumisigaw sa kanya ng mga sandaling iyon, na sinasabi nito na huwag buksan ang pinto, ngunit hindi niya ito pinansin at nagpatuloy siya na buksan ito sa pamamagitan ng mga susi. Bigla namang lumitaw sa labas ang isang babae na nagngangalang Leslie. Puno ito ng mga sugat sa mukha at katawan, at nagmamakaawa na papasukin siya. Sinabi ni Harold na huwag itong papasukin, dahil pag ginawa niya ito ay mamamatay silang lahat. Nalilito naman si Michelle at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sa sandali namang iyon, nagsimulang iuntog ni Leslie ang kanyang ulo sa pinto at sa huli ay sumuko na ito dala ng mga natamong sugat at impeksyon. Sa takot na baka nga tama si Harold, tumigil si Michelle sa pagbubukas ng pinto at umatras pabalik. Pagkatapos ng mga nangyari, kinausap muli ni Harold si Michelle sa kanyang silid at ipinagtapat na aksidente niyang nabangga ang sasakyan nito. Sa mga oras na iyon, sinabi niya na habang siya ay nagdadrive, narinig niya ang balita tungkol sa apocalypse, na naging sanhi ng kanyang pagkagulat kaya't mabilis siyang nagbalik sa kanyang bahay. Sa mga oras na iyon, nangyari ang hindi inaasahang aksidente, na naging sanhi ng pagkaka-aksidente niya dito. Gayunpaman, hindi niya magawang iwanan ito. Batay sa mga narinig ni Michelle, sa wakas ay nakumbinsi ito at nagsimula na itong maniwala kay Harold. Tinulungan niya ding tahiin ang sugat sa noo nito na dulot ng kanyang kagagawan. Maya-maya nagkwento ito tungkol sa anak nitong babae na si Megan, na kinuha ng kanyang ina sa Chicago. Nang gabi ding iyon, nagkaroon din ng maikling pag-uusap sina Michelle at Emmett, pareho silang nag-share ng kanilang mga personal na kwento sa buhay. Lumipas ang ilang araw, ang tatlo ay nagawa ng mag-adjust sa underground life at nagsimulang magtrabaho na magkakasama na parang isang tunay na pamilya. Isang araw, ang kanilang air filtration system ay naharangan ng isang malakas na bagay na dumaan sa itaas. Si Michelle, na siyang pinakamaliit sa kanila ang nakatalagang gumapang sa mga lagusan patungo sa control room upang i-restart ang air filtration system. Sa kabila ng nerbiyos, nakarating siya sa control room at matagumpay na na-reactivate ang system, ngunit bago bumalik, napansin niya ang isang hagdan patungo sa isang nakapadlock na skylight na may nakasulat na help mula sa loob.
Higit pa rito, nakakita siya ng isang duguang kagamitan na nakilala niya mula sa larawan ni Megan. Nang maglaon, ibinahagi ni Michelle ang kanyang natuklasan kay Emmett at ipinakita sa kanya ang isang larawan ni Megan. Nakilala ito ni Emmett bilang isang lokal na batang babae na nagngangalang Brittany, na nawala 2 taon na ang nakararaan. Dahil dito, pinaghinalaan muli nila si Harold, kaya nagpasya silang lumabas na sa bunker. Napagpasyahan nila na kailangan nila ng isang protective gear, kaya plano ni Michelle na gumawa ng hazmat suit. Kinuha nilang dalawa ang mga tool ni Harold at sinimulang gawin ang kanilang plano. O teka kaibigan, nasa exciting part na tayo. Baka naman pwedeng palike naman ng video ito. At kung bago ka naman sa ating channel, ay pasubscribe na rin. Enjoy watching, maraming salamat. Isang araw, ipinatawag ni Harold sina Michelle at Emmett at inutusan na ilipat ang isang malaking drum mula sa istante ng kusina. Pagkatapos ay sinabi niya kung ano ang nilalaman nito. Ayon dito, isa itong perchloric acid na tumutunaw sa mga biological material. Kabilang ang mga tao, biglang nagkatinginan sina Emmett at Michelle. Kasunod nito, nagsimulang magtanong si Harold tungkol sa kanyang mga tool, at nagbanta ito na ilulubog silang dalawa kapag hindi nagsabi ng totoo. Naglakas loob na nagsalita si Emmett, sinisi niya ang sarili at sinabing sinubukan niyang gumawa ng isang armas. Dagdag pa niya gusto din niyang idol lang siya ni Michelle gaya ng paggalang nito kay Harold. Pagkatapos ay humingi ito ng paumanhin para sa lahat. Ngunit tumugon si Harold sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya nang walang anumang pag-aalinlangan, shock at hindi makapaniwala si Michelle sa kanyang nasaksihan. Pagkatapos, mag-isang nakaupo si Michelle sa kanyang silid, tinitingnan ang ID card ni Emmett at nagluluksa sa pagkawala nito. Dahil sa nangyari, ayaw niyang mawala ng kabuluhan ng sakripisyo nito, kaya patuloy niyang ginawa ang hazmat suit, habang abala si Harold sa paglilinis sa bangkay ni Emmett. Ilang sandali pa, narinig niya ang mga yapak nito papunta sa kanyang kwarto kaya't nagmamadali niyang itinago ang kanyang ginagawa, ngunit sa di inaasahang pagkakataon, nakita ni Harold ang kanyang hazmat suit sa ilalim ng kanyang kama, dahilan upang ito ay kanyang ikinagalit. Nakaramdam ng panganib si Michelle kaya't mabilis siyang tumakbo palabas ng silid. Napasok niya ang kwarto ni Harold at ikinulong ang sarili sa loob. Nagsimulang maghanap ng anumang kapaki-pakinabang na tool si Michelle. Di nagtagal, nakahanap siya ng chemical coolant ngunit naabutan siya ni Harold. Naghabulan sila sa loob ng kwarto at pagkatapos ay sinipa ni Michelle ang drum ng acid patungo dito, dahilan para bumagsak ito at mapunta kay Harold. Sumigaw naman si Harold sa sobrang sakit na naramdaman, tumakbo si Michelle papunta sa kanyang silid at kinuha ang hazmat suit. Naghanap siya ng daan patungo sa exit. Naharang naman siya ni Harold, ngunit ibinaba niya ang isang istante para pigilan ito, umakyat siya sa ibabaw nito upang makatakas, subalit, ang kanyang daanan ay muling naharangan ng apoy sanhi ng isang short circuit, sa isang mabilis na pagkilos, umakyat siya sa air vent at gumapang patungo sa control room, ilang beses din siyang nakaiwas sa pag-atake ng kutsilyo ni Harold. Pagdating sa itaas, isinuot ni Michelle ang kanyang suit at umakyat sa hagdan patungo sa exit ng skylight. Tagumpay namang na nabuksan ang padlock gamit ang chemical coolant na ginamit niyang pambukas dito, sa wakas ay nagawa niyang makalabas ng bunker. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumingin sa paligid para sa anumang palatandaan ng buhay, gayunpaman nakita niyang kalmado ang buong paligid. Naguguluhan man, sumakay siya sa truck ni Harold upang umalis sa lugar na iyon, ngunit aksidenteng nasira ang kanyang hazmat suit. Sa takot na siya ay malason ng kontaminadong hangin, agad niyang binalot ng duct tape ang napunit na bahagi ng suit. Sa mga sandaling yon, nakakita naman siya ng mga ibon na lumilipad sa kalangitan, kaya napagtanto niya na ang hangin ay hindi kontaminado ng anumang lason. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang hazmat suit at huminga sa hangin, sa kabutihang palad, nakahinga siya ng maayos. Pagkatapos ay tumayo siya sa ibabaw ng truck ni Howard upang tingnan ang kanyang kapaligiran at nakakita siya ng isang sasakyang panghimpapawid. Kasabay naman nito, ang bunker ay sumabog at umakit lalo sa atensyon ng sasakyang panghimpapawid, subalit, kinabahan si Michelle habang papalapit ito, napagtanto niya na isa talaga itong napakalaking biochemical na hovercraft. Dahil sa pagkataranta, mabilis siyang kumilos upang makaalis sa lugar. Ngunit hindi niya mahanap ang susi, pagkatapos ay tumakbo siya sa kotse ni Leslie ngunit hindi sinasadyang na-trigger ang alarm nito. Naramdaman ni Michelle na papalapit na ang panganib sa kanya,
kaya't mabilis siyang tumakbo sa loob ng isang shed kung saan nakita ang bangkay ni Leslie. Sa pagkakataong yun, kahit puno ng takot at pangamba, hindi nagpanik si Michelle, pagkatapos ay sumilip siya sa isang butas, para lamang masaksihan ang tila isang uri ng nakakakilabot na nilalang, na may 4 na malalaking paa, na tila isang alien at kasalukuyang binubuhat ang isang truck. Dahan-dahan itong lumapit sa shed, na sadyang ikinatakot ni Michelle, nagmamadaling kinuha nito ang susi ng kotse sa katawan ni Leslie at pinindot ang alarm nito. Agad namang lumipat ang atensyon ng nakakatakot na nilalang sa kotse, kasunod nito, tumakbo si Michelle patungo sa isang malapit na farmhouse. Habang papalapit siya sa bahay, bigla na namang lumabas ito kung saan dahan-dahan itong patungo sa kanya habang naglalabas ito ng nakakalasong berdeng gas sa hangin. Nang makita niya ito, nagmamadali siyang bumalik sa truck, kinuha ang kanyang hazmat suit at mabilis na isinuot ito. Ngunit, hindi nagtagal, itinaas ng nakakakilabot na nilalang ang buong truck, at inilapit ito sa kanyang malaking bibig para kainin ito ng buo. Sa mga sandaling ito, nakita ni Michelle ang isang lighter at isang bote ng alak sa loob ng kotse, nagkaroon siya bigla ng ideya. Gumawa siya ng Molotov cocktail o pampasabog, sinamantala niya ang pagkakataong ihagis ito sa bibig ng nakakakilabot na nilalang. Nang sumabog ito, ibinagsak nito ang truck sa lupa at sa kabutihang palad, nakaligtas si Michelle. Kasunod nito, sumakay siya sa kotse ni Leslie at nag-drive sa daan, binangga niya ang mailbox ni Harold na may address na 10 Cloverfield Lane. Habang nasa daan, binuksan ni Michelle ang radyo kung saan sinasabi ng announcer na kung sino man ang naghahanap ng matutuluyan mula sa pag-atake ng mga nakakakilabot na nilalang, maaaring magtungo sa Baton Rouge. Ngunit, kung sino man ang handang makipaglaban o mga medical specialist ay kinakailangan sa Houston. Pagkatapos ng malalim na pag-iisip, nagdesisyon si Michelle na tumungo sa Houston, habang ang isang mas malaki at mas nakakakilabot na nilalang ang makikita na mabilis na liwanag ng kidlat. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.